Anak, gising ka na pala. Halika't kumain. Naganda ako ng umagahan. Nakangiting saad nito. Ngumiti siya ng kaunti sa kanaglakad papunta sa upuan. Ramdam niyang sinundan siya nito ng tingin hanggang sa makaupo siya. Ngunit hinayaan na lamang niya yon. Tumitig siya sa pagkain at agad yung napansin ng ina. May iba ka bang gusto, anak? Sabihin mo at ipagluluto kita. Alam mo namang kailangan mong kumain sa mga gusto mo. Ngumiti siya saka umiling. Okay na po to, Nay. Gusto ko lang po ng gatas. Sandali, ipagtitimpla kita. Kumain ka na riyan. Natatarantang saan nito. At mabilis na tumungo sa kusina. Umiling na lamang siya at nagsimulang kumain ng tahimik. Hindi naman din nagtagal ay nakabalik na ito dala ang mainit niyang gatas. Umupo rin ito sa kanyang harapan at ramdam niya pa rin ang titig ng ina. Anak, alam kong hindi kayo okay ni Jason. Pero sana ay ayusin niyo. Nakakasama yan sa inyo. Lalo na sa sitwasyon niyo. Pag-usapan niyo, anak. Saad nito, dahilan para mapatigil siya sa pagkain. Humigit si Micah ng hininga, sa kamarahang iniangat ang tingin sa ina. Alam ko po, Nay. Hindi ko naman po hihiwalayan si Jason. Kailangan ko lang po talagang mag-isip ng mabuti. Nasaktan po ako nang malaman ko yon at hindi ko alam kung paniniwalaan ko siya. Pero Nay, nagdesisyon na rin ako sa ilang araw kong pagmumukmok sa kwarto ko. Isa rin sa dahilan bakit siya nagmumukmok ay para magkaroon din siya ng space na pag-isipan ng nalaman. Ngumiti ng malambing ang ina na para bang sinasabi nitong magiging okay lang ang lahat. Mahal na mahal ka ni Jason, anak. Nakita ko yon at alam kong totoo. Alam ko po yon, Nay. Hindi na ito nagtanong pa at hinayaan na lamang siyang kumain. Buti na rin na tumigil ito dahil ayaw niyang mas magilty pa. Pero alam na niya kung ano ang pipiliin ngayon. Nang matapos siyang kumain ay agad siyang naglakad palabas ng hapag. Ngunit bago pa siya makaakyat sa hagdanan, ay may kumatok sa pintuan nila. Nasa kusina ang ina, kaya siya na lamang ang tumungo roon. Ngunit saktong pagbukas niya ng pintuan, ay isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Micah. Natabingi ang kanyang ulo at nanlaki ang mata sa gulat. Hinawakan niya yon at tiningnan ang taong gumawa nun sa kanya. Pero ganun na lamang ang gulat niya nang makita ang babaeng hindi niya inaasahang nandoon. Sophie? Galit na galit ang mukha ng babae. Yes, bitch. It's me. How dare you to steal Jason from me? Hindi makapaniwala si Micah na pupunta si Sophie sa kanila at gagawa ng iskandalo. Hindi rin niya akalaing sinampal siya nito. Agad na umakyat ang galit sa kanyang katawan. Kung sino nga ba si Sophie sa buhay ni Jason at bakit galit na galit ito sa kanya? Ito ang simula ng kwento ng pagmamahalan ni na Jason at Micah. Inday, Diyos ko, Micah! Umalingaw sa buong classroom ang boses ng kaibigan ni Micah na si Kirstine. Hingal na hingal itong pumasok sa classroom nila. Kunot ang noo ni Micah habang nakatingin dito. Maski ang mga kaklase niya ay ganoon din. Buti na lang talaga ay kakatapos lang ng kanilang lecture. Anong nangyayari sa'yo, Kirstine? Bakit parang hinahabol ka ng kung sino? Lumapit agad ito sa kanya at hinawakan ng braso niya kaya mas lalong kumunot ang noo niya. Micah, sumama ka sa akin. Ngayon na. Bakit? Hindi pa ako tapos sa pag-ayos ng gamit ko. Bilisan mo na, may kailangan kang makita. Bilis! Pagmamadali nito, kaya nataranta si Micah. Sandali lang. Pinasok niya lahat ng gamit sa bag niya. Nagulat pa siya nang mabilis siyang hinila ng kaibigan palabas ng classroom. Nasa third floor yon, kaya kailangan pa nilang bumaba ng hagdanan. Ano bang meron, Kirstine? Bakit parang natataranta ka? Nagtanong siya ng paulit-ulit, pero basta lang ang sinasagot, kaya wala siyang nagawa kung hindi hayaan na lamang siyang hilahin ito papunta sa kung saan. Ngunit kumunot ang noo ni Micah nang makarating sila sa auditorium. Maingay ang mga tao sa loob na para bang may event. Ngunit nagtaka siya ng pagkapasok niya ay nakita niyang nagkukumpulan ng mga tao
sa gitna ng auditorium. Anong meron, Christine? May nag-aaway ba? Ngumisi lang ang kaibigan nang lingunin niya ito. Mas lalo siya nitong hinila papalapit. Andito na siya! Malakas na sigaw ng kaibigan. Lahat ng mga nagkukumpulan ay napalingon sa kanya. Baka sa kanilang mga mukha ang kilig at saya. Hanggang sa dahan-dahang humawi ang mga ito. Ganon na lamang nanlaki ang mga mata ni Micah nang makita sa gitna ang lalaking hindi niya inasahang nandoon pala. Kumabog agad ang kanyang puso. Jason? Malawak itong nakangiti at may hawak-hawak na bouquet ng flowers. May hawak-hawak rin itong paper bag. Hi, Micah. Akmang sasagot siya nang maunahan siya ni Christine. Bakit nakatunganga ka lang? Lapitan mo na! Malakas na naghiyawan ang lahat nang itulak siya ng kaibigan papalapit dito. Sinamaan niya ito ng tingin, sa katakang inilibot ang tingin sa paligid. Wala pa siyang naiintindihan sa mga nangyayari. Micah, nilingon niya si Jason. Anong meron, Jason? Ngumiti ito, sa kanilhad sa kanya ang mga hawa. Para sa'yo. Mas lalo lang kumunot ang noon niya. Para saan ang mga yan? Bigay ko. Gift ko. Birthday ko ba? Hindi ko naman birthday. Bahagyang natawa si Jason sa kaumiling. Nilahad dito lalo yon, kaya wala siyang nagawa, kundi tanggapin yon. Salamat. Huminga ng malalim ang lalaki at halata sa mukha nitong kinakabahan. Micah, may sasabihin lang ako sa'yo. Pero sana huwag kang magugulat. Ano yon? Kinagat ni Jason ang labi niya, kaya napatingin siya roon. Ngunit agad din niyang ibinalik sa mga mata nito dahil may kakaiba na siyang nararamdaman. Ewan niya, pero kinakabahan siya habang hinihintay ang sasabihin ni Jason. Dahan-dahan na niyang natatagpi ang nangyayari. Micah, gusto kita. Parang may sumabog sa kanyang utak nang sabihin niyo ni Jason. Para na talagang luluwa ang puso niya sa sobrang lakas ng pagtibok. Gulat na gulat siya dahil hindi niya inaasahang sasabihin nito yon kahit pa may hint na siya. Kaibigan niya si Jason. Nakilala niya ito noong pagpasok niya pa lang ng university bilang scholar. Mabait ito at pinoprotektahan siya sa mga lalaking lumalapit sa kanya. Akala niya ay normal lang yun. Pero hindi niya akalaing darating ang araw na magko-confess ito sa kanya. Hindi siya makapaniwalang nakatitig dito habang tahimik ang lahat. Naghihintay sa kanyang sagot. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin dahil nanlalamig siya sa kaba. Micah, okay lang naman na ayaw mo sa ginawa ko. Gusto ko lang sabihin sa'yo to kasi hindi ko na talaga kayang pigilan pa eh. Jason. Naku Micah, kapag nireject mo pa yan si Jason, kukutungan kitang babae ka. Pinagagawa na nga yan ng mga babae, choosy ka pa. Malakas na anas ng kaibigan na nagbi-video sa kanila sa gilid. Natawa ang lahat dahil doon. Maski siya, ay bagyang natawa pati si Jason. Nakasimangot din kasi ang kaibigan at masama ang tingin sa kanya. Totoo ang sinabi nito. Isa sa mga heartthrob si Jason sa buong university. Minsan pa nga, tuwing magkakasama sila ay masama ang tingin sa kanya ng ibang babae. Hindi rin naman kasi itatanggi. Kakaiba ang kagwapuhan nito kaysa sa iba. Kaya rin nagkakagusto ang iba. Micah, napalingon ulit siya kay Jason nang tawagin siya nito. Kagat-kagat nito ang labi dahil mukhang kinakabahan talaga. Kanina pa kasi siya tulala sa lalaki at hindi nagsasalita. Bakit? Okay lang naman sa akin na hindi mo ako gusto. Pero sana, hayaan mo kung ligawan ka. Gusto talaga kita at gusto kitang maging girlfriend. Sana payagan mo ako. Kahit wala akong pag-asa. Napatitig ulit si Micah sa lalaki. Hindi naman sa wala siyang gusto sa lalaki. Sa totoo nga, ay kaya siya nagre-react ng ganon dahil gustong-gusto niya ito. Kinikilig siya
at kumakabog ang puso niya sa tuwing nakikita niya ito. Crush na rin ito simula nung nakilala niya ang lalaki. Kaso nga lang, nahihiya siya at hindi pinapahalata sa lahat. Kaya hindi siya makapaniwalang manliligaw ito sa kanya. Parang ini-imagine lang niya ito noon, pero ngayon, nangyayari na. Hindi niya inexpect ang lahat. Sige. Nanlaki ang mata ni Jason at napaawang ang labi. Ha? Ha? Ano ulit? Ngumiti si Micah. Pinapayagan kitang manligaw. Nanlaki ang mata ng lalaki sa gula. Ngunit nagulat siya nang sumigaw ito at hinila siya para mayaka. Naghiyawa naman ang lahat dahil sa saya at kilig. Nangunguna ang boses ni Christine na halos maglupasay na sa sobrang kilig. Kinagat na lamang ni Micah ang labi at sinubsob ang mukha sa dibdib ni Jason para matago ang kilig na nararamdaman. Dahil sa nangyaring yon, ay kumalat sa buong university ang pag-confess at panliligaw ni Jason kay Micah. Marami siyang naririnig na kinikilig, pero mas marami ang naiinggit. Mas lumala yata ang pagsama ng tingin sa kanya ng ibang babae, maski mga bakla. Ngunit hindi siya masasaktan ng mga ito, lalo pat kasama niya ang kaibigan niyang si Christine. Warfreak pa naman ang isang yon. Simula nga rin sa araw na yon, ay nanligaw na si Jason sa kanya. Walang araw na hindi ito pumupunta sa classroom niya para hintayin siya. Sabay rin silang nagla-lunch at hinahatid siya nito pa uwi. Halos may dala rin itong pirasong bulaklak para sa kanya. Hindi tuloy niya mapigilang magkagusto palalo rito. Hindi niya talaga masisisi ang iba na magkakagusto sa lalaki at magagalit sa kanya. Alam niyo, nakakasakit kayo ng damdamin. Sabay silang napalingon kay Christine na nasa harapan nila. Nakasimangot ito at maliit ang matang nakatingin sa kanila. Nasa loob silang tatlo ni Jason ngayon sa cafeteria, kumakain ng lunch. Ayaw kasing iwan ni Micah ang kaibigan, kaya sumama na rin ito. Saka okay lang naman yon kay Jason, dahil palagi naman silang magkasama roon. Medyo lumalayo lang ang kaibigan sa mga nakarang araw kasi hinahayaan silang magkasama. Bakit Christine, may nagawa ba kami? Takang tanong ni Micah. Mas lalong lumiit ang mata nito. Really? In front of my food? Maglalandian kayo sa harapan ko? Napakagat na lamang sa labi si Micah para pigilan ang sariling mapangiti. Nagkatinginan sila ni Jason na nasa tabi niya. Nagpipigil din ito ng tawa. Nakalimutan yata nilang nasa harapan ng kaibigan. Sinusubuan kasi siya ng pagkain ni Jason na hindi naman niya tinanggihan. Sorry Christine. Nakangising saad ni Jason. Mas lalong bumusangot ang mukha ng kaibigan sa kasinamaan ng tingin si Jason. Talaga ba? Mukha ka ng sincere niyan? Sana pala hindi na lang kita tinulungan na mag-confess sa kaibigan ko nung nakaraang linggo. Kung ganito lang palang gagawin niyo sa akin. Hindi na kayo naawa. Ginawa niya lang akong third wheel. Hindi mapigilang matawa ni Micah dahil ang cute magreklamo ng kaibigan niya. Ganon din si Jason, saka inakbayan siya. Pasensya na Christine. Ang gwapo ko kasi kaya hindi ka makatanggi. Wow ha? Ang confident? Sarkastikong anas nito kaya napatawa siya ulit. Masama namang bumaling sa kanya ang kaibigan kaya naitikom niya ang bibig. Bakit? Isa ka pa eh. Parang hindi mo ako kaibigan eh. Kinakalimutan mo na ako. Tas baba na ang dibdib nito. Napangisi siya. Maghanap ka na kasi ng lalaki. Maganda ang kaibigan. Sa totoo nga ay nagagandahan siya rito. Palaging may nagkakagusto rito. Pero mailap ang kaibigan sa lalaki maliban kay Jason. May itsura nga ang mga nagkakagusto sa kaibigan. Pero ito ang may ayaw. Oo nga naman Christine. Mukhang may nagkakagusto naman sa'yo. Sang-ayon ni Jason. Umirap ang kaibigan, saka kumagat ng fries. Hindi na no? Mga mukhang unggoy ang mga yun. Pas na lang. Sabay silang natawa sa tinura ng kaibigan. Hindi niya akalaing. Hanggang ngayon ay ayaw pa rin talaga nitong magpaligaw. Napailing na lamang si Micah. Nagpatuloy sa panliligaw si Jason kay Micah.
Pagkalipas ng ilang buwan, mas lalo silang naging close, lalo pat mas lalo nitong pinag-igihan ang panliligaw sa kanya. Mas lalo rin silang naging close at nahulog ang kanyang loob sa lalaki. Sa loob ng mga buwan na yon ay marami ang nangyari. Palagi silang nagde-date ni Jason tuwing walang pasok. At syempre, pinakilala din niya ang lalaki bilang manliligaw kahit kilala na ito ng mga magulang niya. Minsan na rin kasi itong pumupunta sa kanila noon para makikain. Syempre, inasahan na rin ng mga magulang niya na manliligaw ang lalaki sa kanya. Pinakilala rin siya ni Jason sa mga magulang nito. Hindi nga niya inaasahang mayaman pala ang lalaki. Akala niya ay katulad lang ito sa kanya. Nung makita siya ng mga magulang nito, ay halata na hindi siya gusto ng ina ng lalaki. Ngunit hindi ito nagsalita pa at pinagpatuloy ang dinner na yon. Napahinga ng maluwag si Micah nang papauwi na sila dahil naiilang siya sa tingin na ibinibigay ng ina ni Jason sa kanya. Sobrang lalim at ang sama. Pero okay na rin yun. Kaysa naman sisigawan siya at pukotyain. May respeto pa naman ito. Naging maganda naman ang buhay ni Micah sa mga nakaraang buwan na yun. Ang smooth ng daloy. Akala niya na magpapatuloy yun ngunit isang araw ay biglang nagkagulo ang lahat. Nagising na lamang siya sa kanilang maliit na bahay nang marinig ang sigawan ng mga magulang niya sa maliit nilang sala. Agad siyang pumunta roon, lalo pat narinig niya ang iyak ng nakababatang kapatid niya na lalaki. Natagpuan niya itong nagsisigawan pa rin sa sala. Stress na stress ang ina at umiiyak pa, habang ang ama niya ay sumisigaw. Ang kapatid naman niya ay nakatayo sa gilid at umiiyak. Anong nangyayari? Agad na tanong niya, sabay punta sa kapatid. Napahinto ang dalawa sa pag-aaway at napatingin sa kanila, ngunit agad ding nagsagawa ulit. Inalo niya ang kapatid habang nakatingin pa rin sa dalawa. Mukhang magpapatayan na talaga. Binitawan siya ni Rocco at mabilis na lumapit sa dalawa. Ma, pa, ano bang nangyayari? Tumigil na nga kayo. Bakit ba kayo nagsisigawan? Tumigil nga ang dalawa, saka napatingin ulit sa kanya. Nagkatinginan din ang dalawa sa sobrang sama. Itanong mo yan sa ama mong nagsimula ng malaking problema sa pamilya natin. Sigaw ng ina. Rosel, sinabi ko naman sa'yo na hindi ko naman sinasadya yun. Ginawa ko yun para sa pamilya natin. At lahat naman tayo nakinabang noon. Sigaw rin ng ama. Talaga? Dahil dyan sa kayabangan mo, mas lalo na tayo maghihira. Hindi ka nag-iisip. Hindi mo sinabi sa amin ang ginawa mo. Sigaw rin ulit ng kanyang ina. Mas lalo siyang naguluhan dahil hindi alam ni Micah kung ano ang pinagsasabi ng dalawa. Pinahinto rin agad niya ang mga ito. Ano bang pinag-aawayan niyo? Ano bang problema? Pa! Marahas na pinunasan ng ina ang luha sa mga mata. Yung walang yang tatay mo, nangutang pala ng malaking pera at hindi malang sinabi sa atin. Kaya pala ang daming pera kahit tricycle driver lang. Ang mas malala pa, sinugal ang iba. Napakawalang iya. Nagulat si Micah. Hindi niya akalaing nangutang ang ama nang hindi nila alam. Marahan niyang tiningnan ng ama na nakapikit ng mariin. Pa, totoo ba? Huminga ito ng malalim. Oo anak, nangutang ako pero para naman sa atin yun. Hindi ba't nabigyan ko naman kayo ng pera? At yung sugal na yun ay hindi ko naman nakalaing maitalo ko lahat. Magkano? Magkano inutang mo pa? Hindi agad nakasagot ang ama. At kita ni Micah ang takot sa mukha nito. Dahil doon ay ang ina niya ang sumagot. 1 milyon, Micah. 1 milyong perang inutang niya sa isang mayamang tao. At sinugal lang. Tapos ngayon, sinisingil na tayo. Saan tayo hahanap ng 1 milyon? Senyo, saan? Malakas na sigaw ng ina. Parang binuhusan ng napakalamig na tubig si Micah nang marinig kung gaano kalaking pera ang inutang ng ama. Agad na bumilis ang tibok ng puso niya sa sobrang kaba at takot. Saan naman sila hahanap ng perang pambayad? Mahirap lang sila. At hindi malaki ang sahod ng mga magulang niya at nag-aaral pa siya. Hirap na nga silang bayaran ng bills ng bahay
1 milyon pa kaya? Kaya nga pinagbutihan niya ang pag-aaral para makakuha ng full scholarship para wala rin silang babayaran. Parang gusto na lamang umiyak ni Micah, lalo na't sa mga sumunod na araw ay mas lalong naging agresibo ang naniningil sa kanila. Pinagbabantaan na sila at natatakot na siya. Ayaw niyang may mangyaring masama sa kanyang pamilya. Gusto niyang sisihin ang ama sa nangyari sa kanila, ngunit hindi niya magawa. Mahal niya ang kanyang papa. At kahit kailan, ay hindi sila pinagbuhatan ng kamay nito. At kahit magalit siya sa ama, ay sa huli, kailangan niya pa ring tumulong mabayaran ang utang. At kitang-kita niya naman sa mukha nito ang pagsisisi. Habang nag-aaral si Micah ay hindi mawala sa isip niya ang problema sa bahay. Halos hindi siya makapag-focus sa lesson. Napapansin ni Jason at Christine ang pagkawala niya sa sarili, pero umiling na lamang siya at sinabing walang problema. Sa totoo lang, ay gusto niyang manghiram ng pera kay Jason at Christine dahil parehong galing sa mayamang pamilya ang dalawa. Ngunit ayaw niyang gamitin ang dalawa. Ayaw niyang magmukhang pera. Alam din naman niyang estudyante ang dalawa at ang perang kinukuhanan ay ang mga magulang nila. Ngunit saan siya kukuha ng perang pambayad? Parang ilang taong pagtatrabaho ang gagawin niya para mabayaran yun. At sinabi ng mga ito na kapag hindi sila nakapagbayad pagkalipas ng 1 buwan, ay mawawala lahat sa kanila. Natatakot din siya na baka kung anong gawin ng mga ito sa ama niya. Ayaw niya itong mapahama. Hanggang isang araw, ay tumawag ang ina ni Jason sa kanya para makipag-meet up sa isang mamahaling restaurant. Nagulat siya dahil hindi niya inaasahan yon, pero pumayag siya. Mukhang gusto siya nitong makausap, kaya hinanda niya ang sarili. Kinagabihan, ay pumunta siya sa restaurant na sinabi ng ginang. Natagpuan niya itong nakaupo sa isang reserved table. Agad din naman siyang pinaupo nito. Ngunit laking gulat ni Micah nang bigla nitong sabihin na layuan niya ang anak nito. Walang patumpik-tumpik, diretso agad. Napakagat sa labi si Micah dahil alam niyang hindi yun kayang gawin. Balak na niyang sagutin si Jason sa susunod na linggo at mahal na niya ito. Hindi niya kaya. Hindi ba't nangangailangan ng pera ang pamilya niyo ngayon? Nagulat siya sa bigla nitong sinabi. Po? Tumaas ang gilid ng labi nito. Nalaman kong may utang ang ama mo. 1 million pesos. But you don't have that amount of money since your family is poor. Paano niyo po nalaman? Umirap ang ginang. It doesn't matter, but I can help you. I can give you 1 million in exchange of leaving my son. Huwag mo siyang sagutin. He doesn't deserve you. Mas deserve ng anak ko nang may narating sa buhay. Babaeng nasa level namin. Nasaktan siya sa sinabi nito kahit alam naman niyang hindi siya gusto nito. Nagulat din si Micah na nag-offer ito ng ganong kalaking pera kapalit ng paglayo niya sa anak nito. Pero ine-expect na niya yun. Alam niyang ang pag-uusapan nila ay tungkol sa kanila ni Jason. Alam niyang papalayuin siya sa lalaki. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang masaktan sa ideyang hindi siya gusto ng mga magulang nito. Pero, ma'am, this money can help your family. Alam kong hindi niyo alam kung saan kukuha ng pera. This is an opportunity, Micah. Putol nito sa kanya. Naglapag ito ng tseke sa lamesa at tiningnan siya ng mariin, habang si Micah ay nag-aaway ang isipan. Napakagat na lamang siya ng labi nang makaramdam na maiiyak siya. Choose wisely, Micah. Your family or for your own desire? Kung ako sa'yo, tatanggapin ko na ang alok ko at layuan si Jason. This is for your own good and for my son. Madiing saad nito. Napapikit ng mariin si Micah. Mahal na mahal niya si Jason at ayaw niya itong mawala sa kanya. Ngunit mahal din niya ang kanyang pamilya. Ang hirap mamili, ngunit kailangan niyang bitiwan ng isa. Nakita niya na lamang ang sariling umiiyak na tinatanggap ang tseke. Pinipili niya ang kanyang pamilya dahil mas importante ito sa kanya ngayon. Iniisip niya na baka may makikita pang mas maganda si Jason at maging girlfriend ang babaeng yon.
Hindi siya deserve ng kagaya ni Jason na kaya itong i-give up para lamang sa pera. Kinabukasan ngang yon ay nag-text siya sa lalaki na magkikita sila sa coffee shop. Hindi siya pumasok sa school dahil wala na rin naman siyang balak pa. Naghintay siya sa lalaki roon ng ilang minuto bago ito nakarating. Nag-sorry pa ito dahil na late. Hinayaan na lamang niya ito. Order na tayo? Nakangiting sa ni Jason. Nanatili siyang nakatingin sa lalaki. Inoobserbahan niya ang mukha nito. Sobrang gwapo ni Jason at mamimiss niya ang lalaki. Naiiyak siya pero pinipigilan niya. Tila napansin nito ang pananahimik at pagtitig niya. Kaya agad bumakas ang taka sa mukha nito. Why are you staring? May mali ba sa mukha ko? Agad na natauhan si Micah at mabilis na umiling. Iniwas niya ang tingin sa kalumunok. Wala. Are you sure? Oo. Nag-order na nga sila ng kanilang inumin at kakainin. Nanatili ang tingin niya sa lalaki nang makabalik ito na dala na ang mga in-order nila. Habang nagkukwento si Jason sa araw niya, ay tahimik lang siyang nakikinig. Nakatitig pa rin siya sa lalaki. Mamimiss niya ito ng sobra-sobra at naiiyak na siya. Hanggang sa hindi na niya namalayan na may tumakas na luha na sa kanyang pisngi. Agad din niya iyong pinunasan. Napansin yun ni Jason, kaya huminto ito at puno ng pag-aalala ang tingin. What's wrong, Micah? Kanina ka pa tahimik at hindi ako sanay na ganyan ka. And I saw that. Why are you crying? Napakagat siya ng labi at pinipigilan pa ang sariling maiyak. Nakaiwas pa rin ang tingin niya sa lalaki. Pinapakalman niya ang sarili kahit na alam niyang mahirap. Micah, huminga siya ng malalim, saka tumingin kay Jason. Jason, tama na. Naguluhan ito. What? Jason, ihinto mo na ang panliligaw mo. Bumakas agad ang gulat sa mukha ng lalaki. Hindi agad ito nakasagot, ngunit maya-maya ay umayos ito ng upo sa katumikhim. Anong ibig mong sabihin, Micah? Bakit ko ihinto ang panliligaw sa'yo? Kasi... Umikit siya ng mariin sa kahuminga ng malalim. Dahil narealize kong ayoko palang mag-boyfriend. Natahimik ang lalaki, kaya minulat niya ang mata. Nakita niyang nakatingin pa rin ito sa kanya. Kung ayaw mo, edi ihintayin ko. Kahit ilang years pa yan. Ayokong huminto, Micah. You know that I like you so much. Jason, ayoko na nga. Ayoko na. Hinto mo na kasi wala na rin namang pupuntahan ang pagkagusto mo sa akin. Kumunot ang noo nito. Wala? Micah, I know that you already like me. Halata sa mga kilos mo. But I respect you. Hinihintay ko ang araw na ready ka na. Kaya kong maghintay kahit patumanda na tayo. Nagulat man siya, ngunit pinanatili niyang maging seryoso. Hindi, Jason. Hindi mo kaya. At hindi ko rin kaya. At mali ka. Hindi kita gusto. Dahil kung gusto kita, edi sana sinagot na kita agad. But no, wala akong nararamdaman ni katiting na atraksyon sa'yo. Kaya itigil mo na to. Napahinto si Jason at gulat ang mukha. Mukhang hindi nito inaasahan ang sasabihin niya. Ngunit kailangan niya itong saktan. Kailangan nitong lumayo ang loob sa kanya dahil yun lang ang paraan para hindi siya habulin nito. Micah, hindi ako naniniwala. Alam kong, totoo mga sinabi ko, Jason. Sinubukan kong gustuhin ka, pero wala eh. Naawa na lang ako sa'yo dahil para ka ng baliw. Kaya hinto mo na to. Ayoko na. You look so pathetic while courting me. At kung sakali mang may gusto rin ako sa'yo, wala ring patutunguhan ang lahat. Walang magandang mangyayari sa atin. Micah, please don't do this to me. I love you. I can't. Tumayo siya at masama ang tingin dito. Sinabing tumigil ka na. Huwag kang maging desperado dahil hindi bagay sa'yo. Tama na. Kaya huwag ka nang magpapakita sa akin. Napatingin ang lahat sa kanila roon, pero wala siyang pakialam. Naiinis siya sa lalaki dahil hindi niya akalaing magbibeg ito sa kanya.
Hindi niya iyon deserve. Hindi niya deserve ang lalaki. Hindi na niya ito pinasalita at mabilis na tumakbo palabas ng coffee shop. Narinig niya pang tinawag siya ng lalaki at humabol ito sa kanya. Pero agad na siyang nakasakay sa isang taxi. Habang paalis, ay hindi na niya mapigilang humagulgol sa iyak, lalo pa noong makita niyang umiiyak na rin si Jason habang nakatanaw sa sinasakyan niya. Sobrang sakit ng nararamdaman ni Micah, para siyang sinaksak ng paulit-ulit. Ayaw niyang saktan si Jason, pero kailangan. Mas okay na sa kanya na magalit ito sa kanya, kaysa naman maghabol pa. Sana nga ay makahanap ang lalaki ng babaeng hindi ito iiwan. Pagka-uwi niya sa kanila, ay hindi na nagtanong pa ang mga magulang kung bakit ganoon ang itsura niya. Sa halip, ay tinulungan siya ng mga itong dalhin ng mga gamit niya papunta sa bus station. Pupunta na siya ng Maynila. Kailangan niyang magtrabaho para sa pamilya niya. Gusto man niyang mag-aral, pero mas kailangan siya ng pamilya niya. Naibayad na niya ang pera sa pinagkakautangan ng ama. Nagtanong ang mga magulang niya kung saan siya nakakuha ng pera, pero hindi na siya sumagot. Buti nga ay hindi na siya kinulit pa. Nandoon sa Maynila ang kapatid ng kanyang ina, kaya roon na lamang siya maninirahan muna. Sa totoo nga, ay ito pa ang nag-aya sa kanya na pumunta roon noon, pero ngayon lamang siya nakapag-decide. Iiwan niya ang buhay niya sa probinsya. Kailangan niyang magkaroon ng pera para naman hindi na rin mahirapan ang mga magulang niya sa pagpapaaral sa kapatid niya. Lumipas na nga ang mga araw, buwan, hanggang sa 3 taon na ang nakalipas nang makarating siya sa Maynila. Marami na ang nangyari sa buhay niya. Nang makarating siya ay naninibago si Micah sa paligid dahil mausok at ang daming buildings, unlike sa kanila. Ngunit mabilis naman siyang naka-adapt sa lugar. Ngunit sa ilang taon niya sa Maynila ay halos wala na siyang pahinga sa pagtatrabaho. Ayaw niya ring magpahinga, lalo pat pagkalipas ng 1 taon niyang paninirahan sa tiya niya ay nag-decide siyang bumukod at tumira sa isang apartment. May binabayaran na siyang bills at siya na rin ang gumagastos para sa sarili niya. Ngunit sa ilang taon din yung palipat-lipat siya ng trabaho, lalo pat palagi siyang natatanggal sa trabaho at hindi niya alam kung bakit. Minsan ay siya na ang umaalis kapag hindi na niya kinakaya ang mga taong nasa paligid niya. Minsan kasi ay inaabuso siya at sinasaktan siya nang hindi niya alam. Gaya ngayon, natanggal na naman sa trabaho si Micah bilang isang waitress. Dahil sinabi ng isang katrabaho niya na binubuli niya raw ito. Nagulat siya dahil wala naman siyang ginagawa. Ni hindi nga niya napapansin ng babaeng yon. Pero umiyak ang babae, kaya ang resulta, siya ang may kasalanan at agad siyang tinanggal ng may-ari. Cheers! Malakas na sigaw ni Micah saka inangat ang baso ng alak na hawak. Nasa loob siya ng bar ngayon, nagiinom. Kasama niya ang matagal niyang kaibigan na si Kirstine. Nasa Maynila na kasi ito nakatira dahil may business ito. Umirap si Kirstine at saka pinagbunggo ang baso nila. Bakit ba kasi hinayaan mong apipihin ka ng ibang tao? Hindi ka ba napapagod maging mabait? Napasimangot siya matapos itungga ang alak. Ewan ko kung bakit palagi na lang silang nagagalit sa akin. Wala naman akong ginagawa. Girl, it's so obvious. Lahat ng may gawa sa'yo ay puro babae. Malamang inggit lang yung mga bruhang yun. Inis na anas ng kaibigan. Umiling siya, saka nagsalin ulit ng alak. Imposible yun. Ano naman ang kinainggitan nila sa akin, di ba? I'm miserable. Walang nakakainggit sa akin. Huminga ito ng malalim dahil mukhang inis na talaga ito sa kanya. You tell me kung sino ang mga bruhang yan at ako nang bahala sa kanila. Ayoko nga, baka patayin mo pa sila. Tumaas ang gilid ng labi ng kaibigan. Bakit? Pwede naman yun. Masama niya itong tiningnan. Alam niyang kaya itong gawin ng kaibigan. Kilala niya ito. Marami itong koneksyon at makapangyarihan ang pamilya nito. Minsan nga, ay naisip niya na swerte siyang naging kaibigan niya ito dahil kung hindi, pinitay na siya nito noon. Ayoko ngang sabihin sa'yo. May buhay pa rin yung mga taong yun, no?
Umirap ulit ang kaibigan. Deserve naman nila eh. Kirstine. Fine. Kung ayaw mo, dapat matuto kang ilaban ng sarili mo. Hindi pwedeng maging mabait ka sa lahat ng tao. Kahit pa inaabuso ka na. Hindi pwedeng ganun. Masama ang tingin nito sa kanya. Napabuntong hininga siya dahil hindi niya alam kung paano. Nananahimik siya kapag pinapagalitan. At natatakot naman na sumagot. Pinilaki siyang hindi dapat sumasagot sa mga matatanda at lalo na sa matataas sa kanya para hindi siya malagay sa alanganing sitwasyon. Susubukan ko. Akmang tatalakpasan ang kaibigan nang tinaas niya ulit ang alak at sinabing mag-inom na lang sila. Kailangan niya yon. Deserve niya yon. Gusto lang niyang kalimutan ang lahat ng kanyang problema. Hays, wala na akong trabaho na naman. Naiiyak niyang saad. Nagsimula na siyang malasing. Napabuntong hininga si Kirstine sa kanyang sinabi. Mukhang hindi pa naman tinatamaan ang ala. I told you, sa akin ka na lang magtrabaho. O hindi kaya sa pamilya ko. May family like you, Micah. Hindi pwede. Ayokong umasa na lang sa inyo, no? Maghanap na lang ulit ako ng trabaho bukas. Napailing ang kaibigan. Fine. If kailangan mo ng tulong at nagbago yung isip mo, just tell me. Nang makarating ang kaibigan sa Maynila, ay sinabi nitong tutulungan si Micah. Gusto na lang niyang magtrabaho sa business nito o sa pamilya nito pero tumanggi siya ng ilang uli. Mahal niya ang mga ito pero kaya pa niya. Kakayanin pa niya. Ayaw niyang maging pabigat. Ayaw niyang sabihin ng iba na nakapasok siya sa isang trabaho dahil may koneksyon siya. Ayaw niya ng ganun. Ilang oras na ang nakaraan ay natagpuan na lamang ni Micah ang sarili sa gitna ng dancing floor. Sumasayaw at lasing na lasing. Sumisigaw siya habang malaki ang ngiti. Wala na siyang pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanya. Basta ang gusto lang niya ay sumayaw. Tuluyan na niyang nakalimutan ang kanyang problema. Habang sumasayaw siya roon ay may lalaking humawak sa kanyang bewang mula sa likuran. Ngunit hindi niya yun ilalis at nagpatuloy sa pagsasayaw. Ramdam din niyang sumasayaw sa likuran niya ang lalaki. Ngunit nagulat na lamang siya nang may biglang humila sa kanya papalayo roon. Dahil sa bilis noon ay bumangga siya sa isang matigas na dibdib. Nakaramdam din siya ng hilo kaya napapikit siya ng mariin. Dumagdag pa ang maliwanag ng mga ilaw. Dahil, what's wrong with you, man? Galit na saad ng lalaki na nasa kanyang likuran. Don't touch my girlfriend. Back off. Napamulat ng mata si Micah nang marinig ang malalim at marahas na boses na yun. Wala na siyang narinig pa na tugon sa isang lalaki kanina. Bumilis ang tibok ng puso ni Micah dahil sobrang pamilyar ng boses na yun sa kanya. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin at gano'n na lamang napasinghap nang magtama ang kanilang tingin. Bahagya siyang lumayo sa lalaki na hinayaan naman siya. Nanlaki ang mga mata niya dahil para siyang nananaginip. Nasa harapan niya ngayon ay ang lalaking hindi pa rin niya makalimutan hanggang ngayon. Dahil sa kalasingan ay ngumiti siya ng matamis. Nakita niya kung paano ito nagulat, lalo na noong hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. Jason, mahal ko. I miss you. Lasing na saad niya. Natigilan ito, tila hindi inaasahan ang kanyang sinabi. Ngunit hindi niya ito pinansin. Niyakap niya ito ng mahigpit, kaya muntik nang mapaatras ang lalaki. Sinisingot-singot nito ang amoy niya. Micah, lumayo ka sa akin. Nakanguso niyang inangat ang tingin. Ayoko. Gusto kitang kayakap. Ang bango-bango mo. Pero, bakit ka nandito? Am I dreaming? Sana, hindi na ako magising pa. Ang tingin ni Jason sa kanya ay parang nakakita ng multo. Ngunit mas lalo siyang ngumiti at saka hinawakan ulit ang pisngi nito. Dumapo ang tingin niya sa labi ng lalaki. Para siyang inaakit nito. Gusto niya itong halikan. Dahan-dahan niyang nilapit ang mukha
hanggang sa tuluyan ng lumapat ang labi niya rito. Natuod ang lalaki, ngunit marahan niyang ginalaw ang labi dahilan para matauhan ito. Tumugon ang lalaki sa halik ni Micah, dahilan para mapadaing siya. Pinulupot nito ang braso sa bewang niya at masinila siya papalapit. Pinulupot din niya ang braso sa batok nito para mas lalo itong mahalikan. Bulta-bultahing elektrisidad ang nararamdaman ni Micah sa buong katawan niya. Nagsimulang uminit ang kanyang katawan, lalo na noong pinasok ni Jason ang dila nito sa loob ng bibig niya. Nung mawalan siya ng hangin ay bumaba ang halik niya sa panga niya papunta sa leeg niya. Napakagat siya sa labi at napakagat lalo na noong dinilaan nito roon. Wala na siyang pakialam sa paligid kung may nakakakita man sa kanila. Jason, napahinto ito at isinandal ang ulo sa leeg niya. Damn, come with me. Let's continue this in my place. Dahil sa kalasingan ay hindi na niya naintindihan ang sinabi nito, basta tumango siya. Hinila siya nito palabas ng bar, hanggang sa namalayan na lamang niya na nasa loob na sila ng isang silid. Puno ng kanilang daig at sigaw sa sarap ang naririnig sa paligid. Pinapalis nila ang init sa kanilang mga katawan buong gabi. Kumunot ang noo ni Micah nang magising siya dahil sa isang sinag ng araw na tumama sa mukha niya. Marahan siyang napadaing nang maramdaman ang pamamanhid ng katawan. Marahan niyang minulat ang mga mata. Ngunit kumunot ang noo niya nang makitang wala na siya sa kanyang apartment. Agad niyang inalala kung paano siya napunta roon. Ngunit napahawak siya sa ulo niya nang bigla itong sumakit. Hangover. Akmang gagalaw na sana siya nang maramdamang may nakapulupot sa kanya. Mahininga rin siyang nararamdaman sa leeg niya. Dahan-dahan siyang lumingon sa kaliwa niya at ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang may katabi siya at isang lalaki. Mas nagulat siya nang ma-realize na pareho silang walang saplot. Malakas siyang tumili at tinulak ang lalaki. Napalakas yun kay nahulog ang lalaki sa lapag. Rinig niya ang malakas nitong mura at daig. Mabilis na hinila ni Micah ang comforter at tinakpan ang buong katawan niya. Napuno siya ng takot dahil hindi niya naalala ang nangyari dahil sa sobrang kalasingan. Pumayag akong sumama sa lalaki? Paano? At, no, binigay ko ang bataan? Sigaw ni Micah sa kanyang isipan. What is wrong with you? Mabilis na napaangat ang tingin si Micah sa lalaking nakatayo na sa gilid ng kama. Ngunit ganoon na lamang siya napasinghap at nanlaki ang mga mata nang makita ang mukha ng lalaki. Maski ito ay nagulat nang makita siya. Jason? Si Jason ang nakatalik niya kagabi. Ngunit agad na bumalik ang alaala niya kagabi na nakita niya ang mukha ng lalaki na akala niya ay panaginip lang. Tangina, totoong lahat ng yun. Biglang umisi ang lalaki. Micah, long time no see. Sumama ang tingin niya rito kahit pa kumakabog ng malakas ang tibok ng kanyang puso. Naalala niya bigla ang ginawa niya sa lalaki noon. Napakawalang hiya mo, Jason. Pinagsamantalahan mo ako. Umiling ito. I didn't. I thought you were aware when I brought you here. Lasing ako. I was too. We both drunk. And we ended up together here. In my mansion. Agad na natigilan si Micah. Mansyon? Ngumiti ito. Nice to meet you again, Micah. Mukhang masaya ka pagkatapos mo akong iwang luhaan. Agad siyang umiwas dahil nakaramdam agad siya ng kaba. Hindi rin siya sumagot. Hindi siya makapaniwalang makikita niya ulit ito. Pagkalipas ng ilang taon, tapos may nangyari pa sa kanila. Gusto niyang suntukin ang sarili. Nakashort si Jason nung mahulog ito at siya lang ang walang saplo. Binalot niya ang sarili sa comforter at saka bumaba sa kama. Ngunit agad siyang napaupo ulit nang makaramdam ng sobrang sakit sa pagitan ng kanyang hita. Nanlaki na lamang ang mga mata niya dahil virgin pa nga pala siya. Mabilis na lumapit sa kanya ang lalaki. Are you okay? Akmang hahawakan siya nito pero agad siyang umiwas.
Ayaw niyang maglapat ang kanilang mga balat. Feeling niya ay manghihina siya kapag nangyari yun. Tumayo si Micah. Kahit masakit, pinilit niya pa rin. Sinamaan niya ng tingin ng lalaki, pero ngumisi lang ito. Bumaba ang tingin niya sa katawan nito at mabilis na umiwas nang makitang wala pa rin itong pangitaas. Napalunok na lamang siya at pinilit na maglakad papunta sa mga damit niyang nagkalat sa sahig. Nakasunod lamang sa likod niya si Jason na inoobserbahan ang bawat galaw niya. Kada hakbang niya ay napapadaing siya, kaya akmang hahawakan siya nito pero sinamaan lamang niya ng tingin ng lalaki. May tinuro ang lalaki sa kanya sa isang pinto. Mukhang bathroom yun, kaya agad siyang pumasok. Ngunit bago pa man makapagbihis si Micah, ay napamura siya nang makita ang mga pulang pantal sa buong katawan niya. Mukhang nanggigil ang lalaki sa kanya. "Napakawalang hiya mo!" Sigaw niya na makalabas siya. Nakaupo ang lalaki sa kama at nakataas ang kilay sa kanya. "What? What did I do?" Mas lalo siyang nainis. Hindi na niya ito nilingon at naglakad papunta sa pintuan na sa tingin niya ay palabas. "Where are you going? Alis na." "What about what happened last night? Are you going to leave me like that? Pagkatapos mo kong pagsamantalahan?" Napahinto si Micah sa pagbukas ng pintuan at nakangangang bumaling sa lalaki. "Mukhang nagbago ka na nga, Jason. Hindi ka naman ganito noon." "Well, pagbabago talaga ako. Sinong hindi? Pagkatapos mo akong saktan at iwan." Natahimik siya saglit ngunit agad ding nakabangon. Then, wala akong balak mag-sorry. Kasi totoo yung sinabi ko. And for your information, what happened to us was just a one-night stand. Wala nang mali siya ron. Parang hindi mo naman alam yun. Nakita ni Micah kung paano nandilim ang mukha ni Jason na tila hindi nagustuhan ang sinabi niya. Ngunit wala na siyang pakialam roon. Ang gusto niya ay makalabas dahil sa tingin niya kapag magkasama silang dalawa ng matagal ay bibigay na siya at hindi na yon hahayaan. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng kwarto. Mabuti nga ay hindi siya nito pinigilan. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nagawa niya ay napahinto siya. Biglang pumasok sa isipan niya na wala siyang dalang pera at lalong hindi niya alam kung nasaang lugar na siya. Napakagat na lamang siya ng labi dahil sobrang kahihiyan na ang nangyayari sa kanya. Gusto na lang niyang magsisisigaw. Dahil sa problemang yon ay napilitan siyang humarap muli sa likuran. Ngunit ganoon na lamang siya nagulat nang makitang nakasandal na sa hamba ng pintuan si Jason. Nakahalukip-kip ito at nakataas ang kilay. "Oh, bakit bigla kang bumalik? Sa tingin mo ay hahayaan pa kitang bumalik pagkatapos ng ginawa mo?" Puno ng pang-aasar ang boses nito. Effective yon dahil asar na siya. Naiirita siya sa pagpaparinig nito at mas lalong nadagdagan ang guilt na nararamdaman niya. Huminga ng malalim si Micah. "Wala akong dalang pera. Pahiramin mo muna ako." Tumaas ang gilid ng labi ni Jason. "Walang dalang pera? Or you don't have money?" Sumama ulit ang tingin niya rito. "Meron akong pera, no? Hindi ko lang dala. Mukhang naiwan ko kay Christine." "I don't believe you. As far as I know, you were fired in your recent job at palipat-lipat ka na ng trabaho sa ilang taon." Bahagya siyang napasinghap. Hindi niya akalaing malalaman nito iyon. "Bakit mo alam ang lahat ng yon, ha? Are you stalking me?" "No, alam ko lang." Tumayo ito ng tuwid saka pumasok sa kwarto. Agad din siyang sumunod dito. "Pahiramin mo muna ako kahit 100 lang, Jason. Babayaran ko naman eh. Wala akong dalang pera." "You don't have money?" "I have." Parang sasabog na si Micah sa gali. Nagbago nga ito ng malala dahil noon ay hindi siya nito inaasar at iniinis. Pero ngayon ay gusto niya itong gilitan sa leeg. Dumagdag pa ang kirot sa pagitan ng kanyang hita. Ayaw niyang alalahanin na may nangyari sa kanila. Humarap ang lalaki sa kanya. "Okay, how about this? I will give you a job and you can go home. Ihatid pa kita."
Agad na nagsalubong ang kilay ni Micah. Ayoko. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Ngunit ngumisi na naman ang lalaki. Alright, but I'll make sure na walang trabahong tatanggap sa'yo. Hindi mo gagawin yan. Oh, I can. And I will. Alam niyang kaya ni Jason yon dahil isa itong makapangyarihang tao. Kahit hindi siya nagpapakita rito, ay kalat ang pangalan nito sa buong Pilipinas. Sikat ang lalaki. Bilang pinakamalakas at mayaman na businessman sa Pilipinas. Mabilis siyang naglalakad palapit dito, kaya tumaas ang kilay ng lalaki. Pero nanatili ito sa kinatatayuan. Dinuro niya ang lalaki ng makalapit. Bakit mo ba ito ginagawa, ha? Bakit ka biglang nagpakita at pinagsamantalahan ako? You guess. Mas lalo siyang nagpupuyo sa galit. Hindi mo ako maloloko, Jason. Alam ko itong ginagawa mo. You're just doing this to have revenge, right? Hindi ka makamove on sa ginawa ko sa'yo. Imbes na magalit ang lalaki ay mas lalo pa itong ngumisi ng nakakaloko. Napasingap si Micah nang pumulupot ang braso nito sa bewang niya at saka hinila siya papalapit. Agad siyang napahawak sa ekspositong dibdib. Dahan-dahang nilapit ni Jason ang mukha kay Micah. Bumilis ang tibok ng puso niya at napaluno. Hindi na siya humihinga ng tuluyang makalapit ang mukha nito sa kanya. Isang tulak na lang ay maghahalika na silang dalawa. Oh darling, hindi lang to basta revenge lang. It's more than that. Nakasimangot si Micah habang bumababa siya sa kotse ni Jason. Nasa mansyon na ulit sila at para siyang binagsakan ng langit at lupa. Magiging katulong siya ng walang iyang lalaki. Sinubukan niyang mag-apply ng trabaho pero mukhang tinotoo ni Jason ang sinabi niya. Literal na walang tumanggap sa kanya at tiningnan pa siya ng mga iyon na para bang may ginawang masama. Malamang meron, yun siguro ang sinabi ni Jason. Wala na siyang kawala, kaya tinanggap na niya ang alok ni Jason. Nilunok niya ang kanyang pride. Mukhang desidido itong pahirapan siya dahil sa kanyang ginawa noon. Gusto na nga niya itong katayin sa sobrang inis niya. At saka, stay in raw ang trabaho niya. Kaya wala siyang nagawa kundi mag-impake at iwan ang apartment niya. Kailangan niyang magtiis dahil kailangan niya ng pera para sa pamilya niya. Hindi na lang niya papansinin masyado ang lalaki para hindi siya magalit lalo. Ano to? Ako lang ang magiging katulong sa malaking mansyon na to? Malakas na sigaw ni Micah. Nung makapasok sila sa mansyon ay napansin niyang walang ibang katulong ang nandoon, kung hindi siya lamang. At ganaw na lamang siya nagulat nang sabihin ni Jason na siya lang ang katulong nito. Balak ba siya nitong patayin sa sobrang pagod? Sobrang laki ng mansyon at aabutin siya ng siyam-siyam sa paglilinis nito. Yeah, ikaw lang. Bored na sagot ni Jason. Nababaliw ka na ba? Balak mo ba akong patayin sa paglilinis sa malaki mong mansyon? Sana, pinatay mo na lang ako ng diretso. Inirapan siya nito. If I want to kill you, sana ginawa ko na. Pero hindi ko pa muna gagawin yon. Masyadong mabilis. At wag kang OA. You will not going to clean this whole place. You will be my personal maid. At saka, may mga cleaners na nagpupunta rito every weekends. Napahinga ng maluwag si Micah at napatango. Ang akala niya naman kasi ay maglilinis talaga siya. But don't be too happy. Hindi ibig sabihin nun ay hindi na kita pahihirapan. You will regret what you did. Iniwan siya roon ni Jason na nakanganga. Tinotoo nga ni Jason ang pagpapahirap kay Micah. Halos maiyak na siya dahil halos kada minuto ay may pinapagawa ito sa kanya. Gusto niyang magreklamo, ngunit hindi pwede. Minsan ay pinapaluto siya nito at hindi naman kakainin. Pinapadilig siya ng buong garden at pinagtatanim. Meron pang pinapabili siya ng napakaraming groceries na akala mo ay isang buong pamilya ang nakatira roon. Dalawa lang naman sila. Halos wala na nga siyang pahinga. Nagtagal yon ng isang buwan at gusto na niyang sumuko. Kung pwede lang nalasunin ng lalaki, ay ginawa na niya. Pero baka mawalan pa siya ng trabaho. Akala ni Micah,
Ayun na yun pero nagkakamali siya. Habang nagwawalis siya sa living room, ay biglang bumukas ang main door. Mukhang nakauwi na ang kanyang demonyong amo. Gabi na rin kasi. Ngunit napaangat ang tingin niya nang marinig niya ang isang hagikgik ng isang babae. Ganun na lamang ang gulat niya nang makita si Jason na may kasamang babae. Nakayakap ito sa braso ng lalaki. Parang may humiwa sa puso niya sa nakikita niya. Nakaramdam siya ng pangangasim ng sikmura. Biglang bumagsak ang mundo niya. Nagtama ang tingin nilang dalawa ni Jason. Malamig ang tingin nito na para bang walang pakialam sa nararamdaman niya. Iniwas niya ang tingin. Saka nagpatuloy sa pagwawalis kahit pa nagbabadya ang luha sa mga mata niya. At noong makaakyat na ang dalawa sa taas, ay binatawan niyang alis sa kanapahawak sa dibdib. Dahan-dahang tumulo ang luhang pinipigilan. Nasasaktan siya. Akala niya ay okay na sa kanya ang lahat. Akala niya, okay na sa kanya na makahanap ng ibang babaeng deserving pero hindi pa pala niya kaya. Para siyang tinarak ng paulit-ulit. Okay na sa kanya na pinapahirapan siya nito bilang kasambahay pero yun, hindi niya kinakaya. Mahal pa rin niya ang lalaki hanggang ngayon. Pero alam niyang hindi sila pwede. Hindi na siya gusto ng lalaki at wala na itong pakialam sa kanya. At iyon ang kailangan niyang tanggapin habang buhay. Buong gabing hindi makatulog si Micah. Iniisip niya ang dalawa. Baka may kung ano ng kababalaghan ang ginagawa ng mga ito sa silid ni Jason. Iyak din siya ng iyak dahil sinisisi niya ang sarili kung bakit siya nasasaktan. Naiinis siya sa sarili at sa lalaki. Kinabukasan ay namumugto ang mga mata ni Micah sa puyat at pag-iyak. Pero wala siyang balak na itago yun. Sa halip, ay nagluto siya ng pagkain sa kusina. Saktong nailapag na niya ang mga niluto, ay pumasok na si Jason sa dining area. Hinintay niya pa na may pumasok na babae, pero wala. Napahinga siya ng maluwag doon. Nang magtagpo ang tingin nila ni Jason, ay agad niyang iniwas ang tingin at nagpatuloy sa ginagawa. Nang makaupo ang lalaki, ay may inutos ito sa kanya na tahimik na lamang niyang sinunod. Wala siyang balak magsalita o maski pansinin ito. Nasasaktan pa rin siya at naiinis. Mas okay na siguro yon para mawala ang nararamdaman niya. Pero mukhang napansin yata yun ni Jason dahil nakasunod ito sa bawat galaw niya. Nagtanong ito kung okay lang ba siya at agad naman siyang tumango. What's wrong with your eyes? Bakit namumugto? Were you crying? Napakagat si Micah sa labi, saka yumuko para hindi nito makita. Wala lang to. Hindi lang ako makatulog. Akmang magsasalita pa sana ang lalaki nang mabilis siyang naglakad palabas ng dining. Pero bago siya makalabas, ay may pumigil sa braso niya. Gulat siyang napatingin sa lalaki. Are you avoiding me? Agad siyang umiling. Hindi ah. But you are. Hindi sir. May gagawin pa kasi ako. Tumahimik ito pero hindi siya binitawan. Nanliit ang mata ni Jason. Tila ba sinusuri siya. Kaya iniwas niya ang tingin. Was it because of me? Napatingin si Micah ulit sa lalaki. Ha? Dahil ba sa akin kaya ka hindi makatulog? Were you crying because of me? Seryoso nitong tanong. Agad siyang nataranta at umiling. Hindi nga ako umiyak. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin na hindi ako makatulog dahil sa'yo. Bitawan mo nga ako. Malakas niyang binawi ang braso. Buti naman ay binitawan siya ng lalaki. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas. Nang makarating siya sa kwarto ay napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa sobrang lakas ng tibok noon. Para siyang hinahabol sa sobrang bilis ng takbo. Lumipas sa mga araw ay patuloy pa rin niyang hindi pinapansin si Jason kahit na hindi na ito nagdala ulit ng babae sa mansyon. Mukhang mas gusto na nito sa ibang lugar. Ngunit may katawag din ito palagi na babae at may hinahon palagi ang boses si Jason. Hindi na naman maiwasang makaramdam ng selos ni Micah. Alam niya na napapansin ni Jason ang pag-iwas niya rito
dahil may pagkakataon na kinakausap siya nito pero tipid lang ang sagot niya. Bahala ang lalaki. Basta gagawin niya ang trabaho niya. Ngunit tila hindi na nakayanan pa ni Jason ang kanyang pag-iwas. Dahil isang araw, ay bigla na lang siya nitong itinulak paupo sa sofa nung pinalapit siya nito. Nanlaki ang mga mata ni Micah nang bigla siyang i-corner ni Jason habang nakatayo ito sa harapan niya. Jason, anong ginagawa mo? Nauutal at kinakabahang tanong ni Micah. Why the fuck you're avoiding me? Ha? Micah? Puno ng lamig at inis ang boses ng lalaki. Sobrang dilim din ang mukha nito. Ang sabi ko, hindi kita ni... Bullshit. Huwag mo akong gawing tanga, Micah. Alam kong iniiwasan mo ako. Napapikit siya dahil nakaramdam na agad siya ng inis. Sinamaan niya ito ng tingin. Ano naman ngayon? Wala na yun sa'yo. Why are you avoiding me, ha? Anong ginawa ko sa'yo? Talagang nagtanong ka pa. Hindi ba't ikaw naman itong gustong mahirapan ako? Saktan ako. Ito na. Nasasaktan at nahihirapan na ako. Masaya ka na? Mas lalong dumilim ang mukha ni Jason. Bakit ka nasasaktan? Are you jealous? Nagsiselos ka ba sa pagdala ko ng babae rito nung nakarang araw? Hindi siya sumagot at masama lang ang tingin sa lalaki. Pero alam niya sa sariling nagsiselos nga siya. Tell me, are you jealous? Pangahamon nito. Oo, nagsiselos akong tangina ka. Bagay niyang tinulak ang dibdib ng lalaki, ngunit hindi ito natinag. Nagsiselos ako kasi tangina, mahal kita. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin ito. Nagsinungaling ako noon na hindi kita mahal. Pero tangina naman, Jason. Bakit ka pa bumalik sa buhay ko? Bakit mo pa ako ginulo? Nasasaktan ako dahil may iba ka ng gusto at... Hindi natapos ang sasabihin ni Micah nang bigla siyang halikan ng lalaki. Natuod siya at nanlaki ang mga mata. Hindi niya yon inasahan. Bumilis ang tibok ng puso ni Micah nang marahang gumalaw ang labi ng lalaki para mas lalong damhin ang kanyang labi. Hanggang sa dahan-dahan na siyang pumikit at nalunod sa halik. Tumugon siya at pinulupot ang braso sa batok nito. Lumipas ang 1 minuto ay naghiwalay sila sa halik. Kapwa habol ang hininga. Pinagdikit nito ang noo niya habang titig na titig sila sa isa't isa. Jason. Damn it, darling. Matagal kong hinintay ang araw na to. Nasabihin mong mahal mo ako. Napakagat ng labi si Micah. Dahil hindi niya akalaing lalabas yun sa bibig niya. Selos na siya, ay hindi na nga niya napigilan pa. Pero, sinaktan kita noon. I told you that I don't. Hindi ako naniniwala roon. I know that you had feelings for me when you left. Hinayaan kita. I gave you space for 3 years. Ngayon na nasa bisig na kita at inamin mong mahal mo ako, hindi ka na makakawala pa sa akin. Akmang hahalikan siya ng lalaki pero pinigilan niya ito. I thought may gusto ka ng iba. The girl. Ngumisi si Jason. That was my cousin Micah. I ordered her to come with me at para pagselosin ka. Mukhang effective naman. Agad siyang nainis. Tinulak niya ito pero hindi pa rin natitinag ang lalaki. You did that on purpose? Nababaliw ka na ba? I am. Nababaliw na akong hindi ka mahawakan ng ganito. Nababaliw na ako dahil mahal na mahal pa rin kita, Micah. Darling, please don't avoid me again. Basta babaliw ako. I can think straight. Tangina ka pala eh. Bakit mo pa kasi ako pinagseselos? Kasi hindi ka aamin kung hindi ko ginawa yun. Natahimik siya dahil may point ito. Kung hindi nga siya nito pinagselos, ay hindi siya aamin. But now, we both love each other. Akin ka na. Hindi na nakasagot pa si Micah nang hinalikan ulit siya ni Jason. Ngunit sa pagkakataong yun, puno na ng puso. Tinugod niya ang halik at nagsimulang mag-init ang kanyang katawan. Hanggang sa namalayan na lamang ni Micah
na nakahiga na siya sa sofa habang nasa ibabaw niya si Jason. Kahit maaga pa lang, ay pareho nilang tinanggal ang init ng kanilang katawan sa living room. Puno ng kanilang daing at pagnanasa ang naririnig sa buong mansyon. Simula nga sa araw na yon ay naging sila na ni Jason. Sinabi niya agad ito sa kaibigan at sa pamilya niya. Nagulat pa nga siya dahil expected na yon ng kaibigan niya. Mukhang may pakana ito sa pagtatagpo nilang ulit ni Jason. Sobrang sweet ng lalaki sa kanya at walang araw na hindi siya nito pinapasaya. Pinakilala ulit siya sa pamilya nito, pero kahit hindi siya tanggap ay pinaglaban siya ng lalaki. At saka wala rin naman siyang pakialam kung hindi siya gusto ng pamilya nito. Basta mahal siya ni Jason ay okay na. Ngunit akala ni Micah na wala nang hahadlang sa pagmamahalan nila, pero nagkakamali siya. Dahil may babaeng lumitaw sa harapan ng mansyon ng lalaki at sinabing fiancé ito ng lalaki. At parang tinarak ng paulit-ulit si Micah nang hindi man lang ito tinanggi ng kanyang boyfriend. Pinaalis na lang niya ang babae at kakausapin sa susunod na araw. Agad na nagalit si Micah at nag-away silang dalawa ni Jason. Gusto niya itong iwan dahil hindi niya akalaing niloloko siya nito. Nagsinungaling ito. May fiancé na pala ito at ginawa siyang kabit. Ngunit sinabi ni Jason na arranged marriage ang nangyayari at matagal niya na raw itong tinanggihan. Pero mapilit pa rin ang babae. Ngunit gusto niya pa rin umalis. Nagmamakaawa si Jason sa kanya na huwag niya itong iwan. Pero sinabi niyang kailangan niya muna ng space. Gusto niyang mag-isip ng matino. Kaya umuwi siya sa probinsya. Kaya nagulat ang mga magulang niya. Pero hindi na nagtanong nang makita ang malungkot niyang mukha. Gusto lamang niyang magpahinga. Marahang naglalakad si Micah pababa sa first floor ng maliit nilang bahay. Tahimik ang buong bahay. Sigurado siyang nasa eskwelahan na ang kapatid niya at nasa trabaho ang kanyang ama. At ang kanyang ina naman ay nakita niya itong naghahanda ng pagkain sa kanilang maliit na hapagkainan. Napahinto ito nang makita siya. Halata sa mukha ang gulat at hindi inaasahang bababa siya. Sino ba namang hindi magugulat kung isang linggo at mahigit na siyang hindi lumalabas sa kanyang silid? Doon siya kumakain sa loob. At halos nga ayaw na rin niyang kumain. Pero pinipilit niya. Para sa kanila. Hindi niya pwedeng masyadong stress ang sarili kahit pa nakaka-stress na ang nangyayari sa kanya. Kaya siya nagpukulong kasi ayaw niya na munang makipag-usap sa kung sino. Mas gusto niyang mag-isip ng mag-isip. Anak, gising ka na pala. Halika't kumain. Naganda ako ng umagahan. Nakangiting saad nito. Ngumiti siya ng kaunti saka naglakad papunta sa upuan. Ramdam niyang sinundan siya nito ng tingin hanggang sa makaupo siya. Ngunit hinayaan na lamang niya yon. Tumitig siya sa pagkain at agad yung napansin ng ina. May iba ka pa bang gusto, anak? Sabihin mo at ipagluluto kita. Alam mo namang kailangan mong kumain sa mga gusto mo. Ngumiti siya sa kaumiling. Okay na po ito, Nay. Gusto ko na lang po ng gatas. Sandali, ipagtitimpla kita. Kumain ka na riyan. Natatarantang saad nito at mabilis na tumungo sa kusina. Umiling na lamang siya at nagsimulang kumain ng tahimik. Hindi naman din nagtagal ay nakabalik na ito dala ang mainit niyang gatas. Umupo na rin ito sa kanyang harapan at ramdam niya pa rin ang titig ng ina. Anak, alam kong hindi kayo okay ni Jason. Pero sana ay ayusin niyo. Nakakasama yun sa inyo lalo na't sa sitwasyon niyo. Pag-usapan niyo, anak. Saad nito, dahilan para mapatigil siya sa pagkain. Humigit si Micah ng hininga, saka marahang inaangat ang tingin sa ina. Alam ko po, Nay. Hindi ko naman po hihiwalayan si Jason. Gusto ko lang po talagang mag-isip ng mabuti. Nasaktan po ako nang malaman yun. At hindi ko alam kung paniniwalaan ko siya. Pero Nay, nagdesisyon na rin ako sa ilang araw kong pagmumukmok sa kwarto ko. Isa rin sa dahilan bakit siya nagmumukmok ay para magkaroon din siya ng space na pag-isipan ng nalaman.
Ngumiti ng malambing ang ina na para bang sinasabi nitong magiging okay lang ang lahat. Mahal na mahal ka ni Jason, anak. Nakita ko yon at alam kong totoo. Alam ko po yun, Nay. Hindi na ito nagtanong pa at hinayaan na lamang siyang kumain. Buti na rin na tumigil ito dahil ayaw niyang mas magilty pa. Pero alam na niya kung ano ang pipiliin ngayon. Nang matapos siyang kumain ay agad siyang naglakad palabas ng hapag. Ngunit bago pa siya makaakyat sa hagdanan, ay may kumatok na sa pintuan nila. Nasa kusina ang ina, kaya siya na lamang ang tumungo roon. Ngunit saktong pagbukas niya ng pintuan, ay isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Micah. Natabingi ang kanyang ulo at nanlaki ang mga mata sa gulat. Hinawakan niya yon at tiningnan ang taong gumawa nun sa kanya. Pero gano'n na lamang ang gulat niya nang makita ang babaeng hindi niya inaasahang nandoon. Sophie? Galit na galit ang mukha ng babae. Yes, bitch. It's me. How dare you to steal Jason from me? Hindi makapaniwala si Micah na pupunta si Sophie sa kanila at gagawa ng iskandalo. Hindi rin niya akalaing sinampal siya nito. Agad na umakyat ang galit sa kanyang katawan. Mabilis din niyang sinampal si Sophie, dahilan para mapasinghap ang babae. Tumabingi ang mukha nito at siniguradong mas malakas pa yung sampal niya. Galit itong bumaling sa kanya. How dare you? Sinampal niya ulit ito kaya mas lalo itong nagulat. Ikaw ang how dare you? Ang kapal ng mukha mong pumunta sa bahay namin para lang sampalin ako. At saka hoy, wala akong inagaw sa'yo. Sa umpisa pa lang ay akin na si Jason. Hindi ba't sinabi niyang hindi niya tinatanggap yon? Bakit ang kulit mo? Ganyan ka na ba kadesperada? Gusto ako ng pamilya niya, kaya akong pakakasalan niya. Sigaw nito. Aba, ako ang mahal niya. Ako ang pakakasalan niya. Kasi magkakaanak na kami. Napahinto ito at nanlalaki ang mga matang tumingin sa kanyang tiyan. Buntis ka? Oo, buntis ako, Sophie. Kaya kapag hindi ka alis ngayon, ay sisiguraduhin kong wala ng lalaking magkakagusto sa'yo. Dahil babasagin ko yung mukha mo. At wag na wag mo na rin guguluhin si Jason. Totoong buntis siya. Dahil nagpa-check up siya bago siya pumunta ng probinsya. Bumakas ang takot sa mukha nito, pero hindi ito nagpatinag. I'm not scared of you. Tumaas ang kilay niya saka pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso siya sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Agad siyang bumalik sa pintuan. Nakita yon ni Sophie kaya mas lalong nanlaki ang mga mata nito. Napaatras ang babae at sa isang iglap ay tumakbo na ito palabas ng gate. Tumatawa lang siya roon. Sayang-saya sa nakita. Ngunit nawala ang ngiti niya nang makitang papasok si Jason sa gate nila. Nagulat pa ito nang makita siya. Biglang namuo ang luha niya dahil miss na niya ang lalaki. Nagsisi siya na nanghingi pa siya ng space rito kahit ang totoo ay matagal na siyang binigyan nito ng space. Mabilis siyang tinapon ang kutsilyo sa gilid at tumakbo palapit kay Jason. Magsasalita pa sana ito nang hinila niya ang batok ng lalaki at sinunggaba ng halik. Wala siyang pakialam kung nakatingin sa kanila ang mga kapitbahay o ang ibang tao. Basta miss na niya ang boyfriend niya. Tumugon naman agad ang lalaki sa halik at tumagal yun ng ilang segundo bago sila naghiwalay. Micah, habol lang hiningang sa ni Jason. I'm sorry, Jason. Sorry kung nanghingi pa ako ng space sa'yo. Baliw lang ako dahil nagsiselos ako. Mahal na mahal kita, Jason. Miss na kita. Napangiti ito sa kahinaplos ang pisngi niya. It's okay, darling. I understand. Susundin ko lahat ng gusto mo. But don't leave me. Tumango si Micah. Ayoko nang magkalayo tayo. Gusto kitang kasama palagi. I'm always here for you, my love. Nagkatitigan silang dalawa hanggang sa hinawakan ni Micah ang kamay ni Jason. May sasabihin ako, Jason. Ano yun? Dinala ni Micah ang kamay nito sa kanyang tiyan, kaya napatingin doon ng lalaki, bago tumingin ulit sa kanya na naguguluhan.
Buntis ako. Nanlaki ang mata ni Jason at napaawang ang labi. Hindi ito gumalaw at hindi yata huminga. Agad siyang nag-alala. Akmang magsasalita siya nang sumigaw ito. Nagulat siya, ngunit agad din siyang niyakap ng lalaki. Thank you, love. Thank you.